po, eto na yung punto kung saan napakaraming sumuporta sa kanya ay hihiwalay na sa kanya at tutuloy na sa tuwid na landas habang siya naman ay dediretso sa bako-bako at zigzag na landas. So, yung aming petition po ay nakatutok doon sa criminal libel. Sinasabi namin na dapat ipatupad yung view ng UN Committee on Human Rights dahil doon sa maxim ng Pacta Sunt Servanda, na sabi naman ng ating korte sa napakadami ng kaso ay isang generally accepted principle of international law na umiiral sa ating batas. Siguro po ang leksyon na matututunan natin dito, no? Hindi na po bale kung isang presidente ay napakataas ng public acceptability rating niya. Hindi na po bale kung siya ay anak ng mga icons ng demokrasya na tinatawag natin. Talagang kapag insecure ang isang administrasyon, kapag may tinatago, susupilin at susupilin ang kalayaan ng malayang pananalita at pag-iisip. Ano ba yung implikasyon ng Korte Suprema kapag kinatigan mo ng Korte Suprema yung pong sinabi ng Human Rights Committee? Ano? Kasi ngayon po, mayroon pa rin tayong criminal libel. Halimbawa po, kung yung criminal libel, kung yung pong cyber libel ay mawala, hindi pa rin po nito tinatamaan yung criminal libel na nasa ating revised penal code. Actually, ang kalagahan po ng Adonis view ng Human Rights Committee, dahil sinasabi po dito sa view na ito ng Human Rights Committee na yung criminal libel per se is incompatible with our obligations under international, specifically Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights. So gusto po namin actually na ma-revisit doon po sa kasong ito yung very notion, very constitutionality of the idea that one can be charged for criminal libel. Precisely because in the Adonis view, the Human Rights Committee already said that it is incompatible with free expression. Hindi po pwedeng mag-coexist yung criminal libel, whether in a traditional form or in an online form, with the very notion of free expression. So, sana yun nga po yung ating pong hinahanap ngayon sa Korte Suprema. Dahil po actually sinabi ng maraming mga observers sa system natin sa Pilipinas, wala tayong specific system for complying with our obligations. Halimbawa po, marami po mga views from different treaty bodies sa CEDAW, tungkol po ito sa anti-discrimination against women and children, ano po. At sa Human Rights Committee mismo, sa Committee Against Torture, mga treaty bodies po ito, marami po silang mga views patungkol po sa contact ng Philippine government. At ang common po na observation po ng mga international organizations, yung Pilipinas, wala po siyang malinaw na compliance mechanisms. Kaya po kung titingnan po lang mabuti ng Korte Suprema po yung punto na to na sinabi po sa Adonis view, at sasabihin ng Korte Suprema na incompatible po yung criminal libel with the free expression, pati po yung revised penal code, yung pong Article 355 sa revised penal code na patungkol po sa libel will be struck down. So mahalaga po na itong opportunity po para sa atin na makita po natin yung kahalagahan po ng view ng Human Rights Committee, kasi palagi po tayo, meron din nga kaming kaso na sa torture. Also from the Human Rights Committee, we also brought that to the Supreme Court on the same theory that we are bound by our obligations, and it's been pending. So perhaps under the new Supreme Court leadership, hopefully they will see the importance nung ano na to. Dahil this could open actually to a lot of advocacies natin related to our international obligations, lalo na sa torture, yung iba pang mga issues sa discrimination against women and children. Makakasama po dun at least yung pag tinanggap ko ng Supreme Court yung theory na yung obligations po natin are binding, no? Because technically the human rights view, ang theory lang po natin is it's an evidence of a breach of international obligations. Kaya mahalaga po na makita din natin, no? Nagpapasalamat din, mabuti nga na maraming petitions kasi hindi lahat sa isang petition nakakontain yung mga provisions. No? Halimbawa kami, tinatanggap namin na hindi kami experts dun sa very technical part ng online existence, although we touch on the overbroad and the vague provisions that might mean na yung pong
print, yung po online version ng print could be used and be used against a specific person. So, gusto na namin i-highlight yun yung sa human rights view. At tingnan natin kung I think isa sa mga bagay yun na dapat nating stress. Dahil tatamaan din nito yung criminal libel eh. Hindi ko alam kung iba sa atin naniniwala na mayroong criminal libel dapat, no? Kasi ang kalanasan namin bilang mga lawyers who defend different groups, ang nagpa-file talaga ng libel, mga politiko. At ginagamit ito to repress journalists. Historically sa Pilipinas, ganoon talaga. Kaya yung atake po namin dito, yung very idea na mayroong criminal libel is abhorrent to the idea of free expression. And you should not be jailed for words you write. That's a throwback to the Middle Ages. Nasa 21st century na po tayo, dapat mas malalim na po yung ating pag-unawa ng justisya, mas malalim na yung pag-unawa natin ng kahalagahan ng free expression sa isang democratic society. Pero hanggang ngayon, sa revised penal code natin na 1920s po na nailagay, nandun pa rin po yung idea ng criminal libel at ginagamit po ito ng Estado. Maraming salamat. Well, dalawang punto, no? Linitaw nga ni Romel na ang kinu-question namin hindi lang yung electronic libel, pati yung ordinary libel under changed circumstance na meron ang desisyon ng authorities. Pero may isa pa lang na hindi pa talagang na-discuss, no? Yung definition ng cyber pornography. Meron kasing decision sa Amerika, yung Reno versus ACLU, na ganyan din yung provision. Pinagbabawal yung mga pornography na ma-access ng mga kabataan. Napakaganda nung layunin ng batas, no? Pero ang sabi ng Korte Suprema ng Amerika, unanimous vote, kapag content-based restriction, it constitutes prior restraint and is therefore unconstitutional. Kaya nga lang, medyo hindi popular, no? Kasi parang ang dami nagsasabi na dahil sa cyber pornography provision, acceptable yung batas, no? Pero ang teorya po ng malayang pananalita at pag-iisip, hayaan mo ang mga ordinaryong mamamayan na bumuo ng opinyon ang siguraduhin merong malayang merkado ng